umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon na tayo po ay nandito today. And today, atin pong bibigyan pansin halaga ang salita ng Diyos. As 2 weeks ago, ay tinalakay po natin yung about do sa power of Jesus Christ about the storms. Di ba napag-aralan natin? Yung kapangyarihan ng Diyos o ipinakita ng Panginoong Hesus yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang authority doon sa storms. Okay? At nakita po natin sa pag-aaral natin, even the storms of nature ay sumusunod sa kanya. Napapatigil niya. Okay? At sinusunod talaga siya. Ano man sasabihin niya ay nangyayari. Grabe yung nakita pa natin kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Nasa salita lamang niya, nakita natin, tumigil yung napakalakas na hangin, ulan, at yung nagngangalit na alon sa dagat ay tumigil sa pamagitan lamang ng kanyang salita. Ganun ka-powerful. Ganun kalakas ang ating Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran. And this time po, another power, makikita po natin, ipapakita po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, the power of Jesus Christ about or over sickness. Okay? Yan po yung ating bibigyan pansin ngayong umaga. Titingnan po natin yung kapangyarihan ng Diyos. Okay, hindi lang sa nature, even sa lahat ng sakit. Okay, sa lahat ng klase ng sakit ay merong kapangyarihan ang ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanyang power, nasa ilalim ng kanyang authority. Okay? So, ito po yung ating bibigyan pansin po natin ngayong umaga and medyo mahaba-haba po tayo ngayon. Okay? We will look at 5 times or even more yung ating great doctor na nairada ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapagaling sa mga tao. At dito po sa kanyang gagawin na pagpapagaling na ito sa mga tao, there is a different lesson associated with this or with its healings. Okay? Makikita po natin na iba-ibang klase yung ipinakita niyang pamamaraan dito ng pagpapagaling sa mga tao. Okay? Unahin na po natin itong yung leper, yung istorya po ng leper. Okay? Dito po sa Matthew chapter 8. Okay? Mula po dyan sa 1 and 4. Okay? So, makikita po natin dyan yung istorya po ng leper na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ito po nga, ang leper po o leprosy, ito po isang infectious disease. Isang sakit na nakakahawa. Okay? Contagious. Isang sakit na hirap na maranasan ng isang nilalang. Especially nung panahon po nila. Nung kapanahon po nila, pag ang isang nilalang o isang tao ay nagkaroon ng kanyang klase ng sakit, okay? Siya ay grabe ang effect nito sa tao. Okay? Hindi lang sa kanya, even the whole family. Okay? Okay? Sabi rito, it can affect the nerves, the skin, the eyes, the nose. Ang kanyang buong pagkatao, buong katawan, nagkakaroon ng deformation. Okay? Nadideform. And during Old Testament times, according po doon sa Law of Moses, sabi po doon sa Leviticus chapter 13 verse 45, sabi doon, you are to tear down your clothes. And from this day on, you must live away from healthy people. Ilalayo ka o ilalayo siya sa mga tao, particularly sa kanyang pamilya.
Other words, siya ay dadalhin sa isang isolation, sa isang lugar na kung saan malayo sa mga tao, malayo sa kanyang pamilya. At kung meron man siyang kasama doon, ay kagaya niya rin na meron sakit. So, ganun po yung mangyayari. Ganun po yung gagawin sa kanya. At ngayong umaga, okay, we will look. Titingnan po natin na kung paano po yung kanyang ginawa. Na in spite of the fact na siya po ay ban, na siya po ay hindi pwedeng makihalubilo sa mga tao, na siya po ay hindi pwedeng lumapit sa mga tao. Pero nakita po natin dito sa verse 2, the leper came humbly. Sabi po ng verse 2, okay, it came to him and knelt before him. Okay? And behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. Sabi ko nga po kanina, ang mga ganyang klase ng tao ay hindi pwedeng lumapit. Bawal. Okay? Kasi pagka ginawa mo yun, ikaw ay babatuhin hanggang sa ikaw ay mamamatay. In other words, merong panganib, merong barrier sa kanyang gagawin na paglapit. But nakita po natin dito sa verse 2, in spite of that, he came. Lumapit po siya sa ating Panginoong Jesucristo. But kung papansinin po ninyo yung talata niyan sa verse 2, and behold, a leper came to him and knelt before him. Pansinin po ninyo yung sumunod na verse. Say, Lord. Hey, Lord. Pansinin po ninyo yan. Ano po ibig sabihin yan? Okay? Ibig sabihin, is yung kanyang salita, yung kanyang pangungusap, yung kanyang binitiwan na salita na yun ng Lord, ito ay nagpapatunay na kilala niya si Jesus Christ. Okay? Meaning to say, meron siyang pagkaunawa sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kumikilala siya kay Jesus Christ as Lord, as Savior, as Healer. In other words, meron siyang knowledge, meron siyang kaalaman, meron siyang alam sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin lang noon ay kumikilala siya. Nagpapasakop siya. Okay? Kinikilala niya at tinatanggap niya si Jesus Christ as Lord, Panginoon ng kanyang buhay. That's why sinabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. He knew that Jesus was Lord. May alam siya. At kilalang-kilala niya si Jesus Christ. At again, makikita po natin, hindi lang yon, pansinin po ninyo yung kanyang posture. Okay? Yung kanyang posture at yung kanyang petition. Tingnan po ninyo yung kanyang ginawa. He came and fell prostrate, face down at the feet of Jesus Christ. Okay? Siya po ay, sabi po dyan, ay lumuhod at isinubsob po niya yung kanyang mukha doon sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? He knelt before Him. Patunay lamang po yan na siya ay kumikilala. Patunay lamang po yan na siya ay nagpapakababa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. This is an act of worship. Okay? This is an act of homage sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkilala sa Diyos, pagkilala sa Panginoon, pagkilala sa Lord. Pinapakita po yung kanyang posture, yung kanyang ginawa. And even the petition, mapansinin niyo po. Yung petition na kanyang ginawa, tingnan po ninyo, yung kanyang ginawa. He came and fell prostrate, face down at the feet of Jesus Christ at yung kanyang posture. Okay, makita po natin. Pangalawa, makita po natin yung kanyang petition. Ano po yung kanyang sinabi? Pansinin po ninyo yung kanyang sinabi. He says, Lord, if you are willing, okay? If you are willing, you can make me clean. Okay? Ano po napapansin nyo dito?
Ang Okay? kalooban. So, in other words, is kung titignan po natin yan, yung kanyang posture, yung kanyang petition, okay? Makikita natin na itong leperman, he doesn't march up to Jesus Christ to make demands. Okay? Hindi siya lumapit. Hindi siya pumunta kay Jesus Christ para mag-demand. Para umingi or para i-pressure ang ating Panginoong Jesucristo. He doesn't march up to Jesus to make demands. Instead, ang nakita po natin dito na ipinakita niya, na ginawa niya, he is recognizing that he is at the mercy of a sovereign Lord. Okay? Ito niyo po yung kanyang ginawa. Minsan may mga pagkakataon sa buhay po natin na tayo po ay hindi natin napapansin pero nagdidiman na tayo sa ating Panginoon. Hindi natin napapansin na pero sa ating mga pananalangin, sa ating mga pagkikipag-uusap sa ating Panginoong Jesucristo, ay very demanding na tayo. Okay? But dito po ipinapakita po dito ng leper. Okay? Hindi po siya nagdidemand kasi sabi po dyan, say, kung gusto mo, Panginoon, okay, pwede mo akong pagalingin. If you are willing, you can make me heal. You can make me clean. Ito po ay pag-acknowledge, pagkilala. Okay? Na siya ay at the mercy of Sovereign Lord, at the mercy of Jesus Christ. Kaya nga po ang ginawa po niya, he cries out at the feet of Jesus Christ. Okay? Mga kapatid, pinapakita po dito sa atin yung tamang paglapit sa ating Panginoong Jesucristo, yung tamang pakikipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo, yung tamang paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. This is the way that a sinner must come to Jesus, not flippantly, okay, but humbly acknowledging that there is no other source ng ating kaligtasan, ng ating kagalingan, ng ating hope, ng ating kapayapaan, ng ating kapahingahan ay nandun lamang sa mercy ng ating Panginoong Hesus alone. Okay? Siya lamang. Grabe yung grabe yung ipinapakita po dito, yung tinuturo po sa atin dito. Okay? Minsan hindi po natin napapansin, hindi natin nakikita na may mga pagkakamali pala doon sa paglapit natin. May mga pagkakamali pala doon sa pagkikipag-usap natin sa Panginoon. May mga pagkakamali pala o pagkukulang pala doon sa ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos. But this time po, nakita po natin, ipinakita po dito sa atin yung tamang paglapit ng sa ganun, mahipo, matouch yung heart ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sana po nakita po natin yan. And to cut the story short, nakita po natin na pagaling po ni Jesus Christ, yung leper. Sabi po dito, when Jesus touched him, immediately his leprosy was cleansed. Biglang nawala, biglang luminis, biglang kumitis ang kanyang buong katawan as if parang walang nangyari. Okay? Ganun po yung nangyari doon po sa leperman. Sabi ko po, di ba, ang mga leper, okay, ito ay merong deformities, nadideform yung kanilang mga katawan, yung kanilang, particularly yung muka, kamay. At nung siya po, hindi po ng Panginoon, kasi para pong walang nangyari, biglang nabalik, luminis. Ano pong aralan tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Okay, ulitin ko po, yung tamang proseso ng paglapit at paggiling sa ating Panginoong Jesucristo, not flippantly, meaning lacking respect or seriousness. In other words, nais ng Panginoon na tayo po ay maging seryoso. At nandun yung patuloy na pagpapakita ng paggalang sa Kanya. Humbly acknowledging and recognizing that we are at the mercy of Jesus Christ, that our hope rests
in Him. Sana po mga kapatid, nakita po natin yan, yung unang na aral o lesson na pinapakita po ng Panginoon dito about the healing of Jesus Christ dito po sa leper. Okay? Another, number 2 po, the centurion's servants. Okay? Yan po makikita natin dyan po sa Matthew chapter 8, starting from verse 5 to 10, ito naman po yung kanyang pagpapagaling doon po sa alipin ng isang centurion. Okay? Kanyang servant. A centurion was a military officer. Okay? Ito pong centurion na ito, na lumapit kay Jesus Christ, isa po siyang may katungkulan po sa Roman army. Okay? Siya po isang, maybe, isa po siyang kapitan or more than pa yung kanyang rank. Okay? Siya po isang officer sa Roman army at meron po siyang mga army under his command. Meron po siyang mga nasasakupan ng mga sundalo ng Roma. Okay? Nasa ilalim po ng kanyang authority ng kanyang command. At sumusunod sa kanya sa lahat ng kanyang ipinag-uutos. At ayon po dito sa verse 5, makita po natin, this centurion came to Jesus Christ asking for help. Okay? Humihingi ng tulong para sa kanyang servant na na-paralyze. Okay? Yung kanyang servant, kanyang kasama doon sa bahay niya, ay nagkaroon ng na-paralyze yung kanyang buong katawan. Maybe hindi makakilos, hindi makagalaw. And take note po, mga kapatid, tingnan po natin yung pamamaraan ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo dito sa servant ng centurion. Dito po, makita natin sa passage na ito, Jesus teaches us that God's blessings flow down through lines of authority. Okay? So yun po yung makikita natin dito. Ulitin ko po. Teaches Jesus us that God's blessings flow down through the lines of authority. At para maintindihan po natin, maunawan po natin, ibig ko po sabihin, itong centurion na to, inaintindihan niya at naunawaan po niya yung salitang authority. Okay? Yung authority. Because siya po, alam niya na he was under authority of the Roman government. Siya po bilang sundalo, bilang opisyal ng sundalo ng Roman army, Roman government, siya po ay under the authority of the Roman government. Siya po ay under the authority of the Roman government. At dahil dyan, bilang isang officer, yung measure ng kanyang government authority flow down to him. Kaya naipasa sa kanya. Yung authority ng government ay naipasa sa kanya, naibigay sa kanya. Okay? The Roman government gave him the authority to command. Pinagkalooban siya ng authority ng government na mag-command, to command the soldiers under him. Okay? Nasa ilalim ng kanyang pamumuno o pamamahala. Okay? So in other words is because of that, nakikita natin, he did what the government told him. Ibig sabihin na anuman ang sinasabi ng gobyerno para sa kanya, ng Roman government para sa kanya, ito ay buong puso niyang ginagawa at sinusunod. Okay? Walang pasubali. In other words, sumusunod siya wholeheartedly doon sa command ng Roman government kung ano ang dapat niyang gawin. Okay? So that authority na meron ng Roman government ay ipinasa sa kanya, ibinigay sa kanya. That's why, sabi ko nga po kanina, yung authority na yun ay ginagamit niya doon sa mga sundalo under his command na nasa ilalim ng kanyang pamumuno o pamamahala. Okay? Now, natingnan po natin. Ano ba yung connection nito? Ano ba yung connection nito sa ating Panginoong Jesucristo? Take note po. Si Jesus Christ po, ang ating Panginoong Jesucristo, ay under the authority of God the Father. Okay? And therefore, yung authority ng Ama, okay, flow down to Jesus Christ. Okay? Na ibigay. Yung authority ng Ama ay ibinigay, ipinasa
sa ating Panginoong Jesucristo. So again, tingnan po natin, the government of Rome gave the centurion authority over soldiers. God the Father gave Jesus authority over diseases and demons at iba pa. Okay? So tingnan po natin yung nakita po natin, nasusundan po ba natin? And because of that authority, dahil sa authority na yan na binigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus, lahat ng klase, okay? Lahat ng klase ng sakit ay nasa ilalim ng kanyang authority, nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At ito ay kanyang nauutusan, ito ay kanyang napapagaling, ito ay kanyang napapaalis. Okay? Ito ay pwede niyang iwala, tanggalin, alisin, pagalingin. Because lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanyang authority, and that authority was given to him by God the Father. And even the nature, sabi ko nga po kanina, the nature and the demons ay kanyang nauutusan at sumusunod sa kanya. Okay? Yan po yung nangyari. Why Jesus Christ has the power, has the authority over sicknesses, over diseases, over demons, over nature, and lahat ng bagay sa mundong ito ay nasa ilalim ng authority o kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? At ang authority na yan ay nagmula sa Ama, ibinigay sa Kanya. And take note po, okay? Take note po dun sa Matthew chapter 10 verse 1. Basahin nga natin Matthew 10 verse 1. Ano po nangyari sa Matthew 10 verse 1? Ano po nangyari sa authority ito na meron ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 10 verse 1? Nandyan ba? Dali lang po natin. Sabi po dito sa Matthew chapter 10 verse 1, He called His 12 disciples to Him and gave them authority to drive out evil spirit and to heal every disease and sickness. Grabe. Sandali lang po. Medyo inubo. Kunin ko electric fan. Ayan. Okay, sabi po dito sa Matthew chapter 10 verse 1, yung authority na meron ng Panginoong Jesucristo, okay? Take note po, makita natin, si Jesus Christ po, He passed His authority to those under Him. Okay? Yung authority na meron ng Panginoong Jesucristo na mula sa Ama through Jesus Christ, and through Jesus Christ, that authority flowed down to His disciples, sa mga taong pinaglilingkod sa Kanya. Okay? Nabasa po natin dito sa Matthew chapter 10 verse 1, ipinasa ng Panginoong Jesucristo o ibinigay, okay, yung authority na meron siya sa kanyang mga alagad. And today, the authority of God continues to flow. Okay? Yung pagdaloy, okay? Yung pagdaloy, yung pagpasa ng authority ng Ama, okay? Ito ay patuloy na nagpo-flow. Okay? Ito ay patuloy na ibibigay, na ipapasa. Kaya nga po mahalaga na kailangan po natin magipag-cooperate dun sa flow of authority nang sa ganon ay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay maranasan natin yung pagdaloy ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Okay? Tingnan din po natin yung Romans chapter 13. Okay? May binabanggit din po dito sa Romans chapter 13 verses 1 to 5. Tingnan po natin. Okay? Romans 13. Ayan. Dito.
Ayan, nandiyan na po. Sabi mo, let every person be subject to the government authorities, to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been entrusted by God. Therefore, whoever receives the authorities receives what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would have you no fear of the one who is in authority. Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the swords in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoers. Therefore, one must be subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. Okay? Ano po ibig sabihin yan? Pinapakita po dyan, give respect and honor to those who are in authority. Okay? Give respect and honor to those who are in authority, because that authority na meron sila ay mula sa Panginoon. Okay? Mula sa Panginoon. Kaya po di ba, dito sa ating bansang Pilipinas, we are under the authority of the Philippine government. Okay? That's why tayo ay kailangan sumunod sa authority ng government. Okay? Dahil yung authority na yan ay mula sa Diyos. Down sa presidente, sa lahat ng mga masasakupan niya. Down doon sa lowest officials, barangay, at kailangan po nating sumunod. Because sabi po dyan, kung hindi tayo susunod, tayo po ay subject dun sa God's wrath. Okay? So, kailangan po natin maintindihan, maunawaan po na itong kahalagaan ng authority na meron, and that authority ay mula sa ating Panginoon. Ibinigay ng ating Panginoon. Give respect and honor to those who are in authority. Okay? Ganun din po sa church. Okay? Kung ito po ay titingnan natin sa punto ng church. Okay? Ang authority ni God flows to and through church leaders. And this authority bring a blessing to the church. So, ibig sabihin, sa church po, merong authority na binigay ang Diyos sa mga leaders. Okay? Sa pastor, sa mga leaders. At that authority brings blessing to the church who are, kung ang church na yan ay merong godly pastor at merong godly leaders. Okay? Kaya nga po nakita natin doon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 10, si Paul po, yung authority na meron siya, saan po niya ginagawa? Saan po niya ginagamit? Ginagamit niya to strengthen believers, to encourage believers. Yung authority na meron siya ay ginagamit niya para palakasin, patatagin yung spiritual life ng lahat ng mga mananampalataya. Okay? Building up, sabi po dyan, for building up, pinapalakas niya, pinapatatag niya. Binibuild up niya yung spiritual life ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga mananampalataya. And that's a blessing to the church kung mayroon pong mga lingkod na kagaya niyan, kung may mga authority o may mga godly pastors, godly leaders sa church na ganyan po yung ginagawa. He used their authority na binigay ni Lord for building up, para patatagin, palakasin yung spiritual life ng mga mananampalataya. Not for tearing down, sabi ko dyan. Hindi ginagamit yung authority para pansariling para sa sarili. Okay? Para itaas yung kanyang sarili. Para magkaroon ng power. Hindi po, not but for the building up
not for tearing down the people. Okay? So, in other words is, sabi nga, mapalad ang isang church na mayroong authority, yung mga leaders ay mayroong authority na nagmumula sa Diyos. At kailangan ito, sabi ko nga po na, respect and honor those who are in authority. Okay? Ganyan po dapat na mangyari. And again, notice din po dun sa James chapter 5. Okay? Doon po sa James chapter 5, verse 14 to 15, ay pasinin po niyo yung healing for church members. Okay? Sabi po dyan, James 5, 14, 15, yung healing about yung kagalingan, alam mo, may mga kasamaan sa church na may mga sakit. Ang tinuturo po doon sa James chapter 5, verse 14 to 15, it flows down doon po sa church leaders. Ang healing, ang pagpapagaling ay ipinasa doon sa church leaders. Okay? No, kung sinasabi po doon sa, pwede ba nga mai-post yung, tingnan lang natin, kung nandyan yung James 5, 14 to 15 para makita po natin. James 5, 14 to 15. James 5, yung sulat po ni James de Santiago, dun sa 5, 14 to 15. For this reason, I write these things when I am everything. But when I come, I know Nakita niyo na po? Israel. Ano sinasabi po dyan? Ipatawag ninyo? The Lord has given me. Okay, ano nga po? Pakilakas nga po, yung nakakita na. Pakibasa lang. Ayan. Is anyone among you sick? Okay, sabi niyo po dyan. Is anyone among you sick? Let them call ano po? The elders of the church. Ibig sabihin yung healing authority. Okay? Yung healing authority ay ipinasa po doon sa elders ng mga church para pagalingin yung mga kasama na may sakit. Kita niyo po yun? Sabihin, yung healing for the church members often flows to the church leaders. Okay? So, ipinasa po dun sa mga, that's why sabi po ng James ipatawag ninyo o tawagin ninyo. Papuntahin ninyo yung mga elders sa church. Dahil yung authority ng Panginoon para sila pagalingin ay nasa sa kanila, ipinasa sa kanila. Okay? Continuous po, sabi ko nga po kanina, nagpapatuloy yung flow ng authority. Okay? Mula doon sa pastor, sa leaders, down to the members. Okay? So, again, ganun din po yung nangyari dito halimbawa, ganun din po sa tahanan natin. Okay? Sa mga tahanan natin, God's authority, okay? God's authority flows through the husband, hindi sa wife. Okay? Yung authority doon sa loob ng tahanan ay ibinigay doon sa asawang lalaki. Hindi doon sa asawang babae. Kaya nga po, kakarelate po ba kayo? Sino ba yung nag-rule sa tahanan? Ang asawa mong babae ba? Ang nanay ba? Kasi sabi po dito sa ating inaaral, yung authority ay binigay sa husband, hindi sa wife. She's the head of the family. Kaya nga po, siguro po kung meron man nababaliktad dito na nag-rule sa bahay yung nanay, ay baliktarin na po natin. Kasi hindi po yun yung authority na binigay ng ating Panginoon. Okay, ang authority po ay binigay sa husband through wife and through children. Okay? Magmula po doon sa husband, magmula po doon sa asawa. So again, mga kapatid, pagka meron dyan yung husband, yung wife ang nagro-rule, baliktarin natin. Ibahin natin. Okay? Now, tingnan po natin. Pansinin po niyo dito,
Again, dito po sa Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang 24, okay? Meron din po rito nga, meron po dito nga mababasa natin dito sa Ephesians 5:22 and 24 na it speaks of double blessing. Okay? Sabi po rito, wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. And lipat po tayo doon sa verse 6. Okay? Chapter 6 pala. Lipat po tayo sa Ephesians chapter 6. 1 to 3. Okay, magkasunod lang po yan. Dito po, ang binabanggit naman po dito sa Ephesians chapter 6, starting from 1 to 3, it speaks of double blessings that God promises to children, sa mga anak. I-take note po mga anak. Okay? Meron pong pangako ng double blessing sa mga anak, okay, under the authority of his parents. Titingnan po, meron pong double blessing para sa mga anak na under the authority of his parents. Ibig sabihin yan, tayo pong mga anak, okay, para ma-enjoy po natin yung double blessing na pinangako ng ating Panginoong Jesucristo, we have to respect the authority na meron ang ating mga magulang. Okay? We have to respect and honor the authority na meron ng ating mga magulang. Okay? Galang po natin sila. Because sa pagsunod natin dyan, pinangako ng Panginoon, we have double blessing. Okay? Ano po yung double blessing na yan? Sa po dyan, yung long life. At ma-enjoy mo yung buhay na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Okay? Para ma-enjoy po natin. Para ma-enjoy natin yung mahabang buhay, long life. Okay? Respect our parents. Okay? Galang po natin yung ating mga magulang. Now, balik po tayo dito sa centurion. Sabi ko nga po kanina, the centurion understood the flow of authority, and this understanding enabled him to believe for the healing of his servant. Okay? Sabi po ni Jesus Christ, yan po sa ating teksto, Matthew chapter 8 verse 7, sabi ni Jesus Christ, I will go and heal him. Sige, pupunta ako para pagalingin siya. Okay? Kasi nga, di ba, yung centurion lumapit kay Jesus Christ at inihiling niya na pagalingin yung kanyang servant na paralyzed. Ang sagot ng Panginoong Hesus Kristo sa kanya, okay, I will come and heal him. Pupunta ako at pagagalingin siya. But verse 8 and 9, pansinin po ninyo. Okay? Ito po yung tinan po nito, ito po yung napaka key verse. Itong verse 8 and 9, ito yung po yung key verse na naging daan upang pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo yung servant ng centurion. Verse 8 and 9. Ang sabi po niya, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. For I myself, I am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Sabi niya dyan, Lord, hindi na po karapat, dapat na puntahan pa ninyo siya doon sa aking bahay. Sabihin na lamang ninyo na siya ay magaling na at gagaling siya. So,
Dahil ako ay nasa ilalim ng authority ng Roman government, at yung authority na yan, kung ano ang sasabihin ko sa tao, ito ay sinusunod, ito ay nangyayari, ito ay nagaganap. At alam ko, Panginoon, na ikaw ay nasa authority ng Ama, na ano man ang sasabihin mo, ito ay mangyayari, ito ay masusunod. Kaya Panginoon, huwag ka na pumunta sa bahay. Sabihin mo na lamang para hindi ka na mapagod. Para hindi na masayang yung oras mo, Panginoon. Huwag ka na pumunta sa bahay. Sabihin mo na lamang magaling na yung aking servant at naniniwala ako, gagaling na yan. Ganun po yung nangyari. Ganun po lumalabas yung kanilang pag-uusap. Ganun po ipinakita ng centurion yung kanyang pananalig, yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun po niya ipinakita kung gaano siya katiwala na si Jesus Christ sa pamamagitan lamang ng kanyang salita ay mangyari, magaganap ang kanyang hinihiling na kagalingan sa kanyang alipin. Okay? At tingnan niyo po yung verse 10. Dahil po dun sa pahayag na yan ng centurion, dahil dun po sa sinabi ng centurion na yan sa ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly, I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Grabe yung pagkaamis, grabe yung pagkamangha ng ating Panginoong Jesucristo dun sa salita o dun sa sagot ng centurion na to. Dun sa sinabi ng centurion na ito. Okay? Ako, Panginoon, bilang sundalo, lahat ng sasabihin ko, sunod-sunod nila. At naniniwala ako sa iyo na lahat ng sasabihin mo ay masusunod din. Grabe. Kaya sabi ng Panginoon, umuwi ka na. Sige, umuwi ka na at mangyayari ang sinasabi mo, mangyayari ang hinihiling mo. Kaya po noong mga oras na yon ay gumaling ang alipin ng kapitan. Mga kapatid, kaya po ng centurion na to. He said, understands God's flow of authority and submit to it. Then we will be able to receive the blessings our Heavenly Father intends for us. Mahalaga po yun. At isa po yun sa tinitingnan ng Panginoon para tugunin, ibigay yung ating mga hinihiling, yung ating gustong mangyari. Kailangan po natin sumunod dun sa flow of authority. Okay, number 3 po. Tingnan naman po natin ito pangatlo. Dito po sa already 11 o'clock. Ito po sa pangatlo, the crowds at Peter's house. Okay? Doon po sa Matthew chapter 4 verse 23, nakita po natin si Jesus Christ ay patuloy na gumagawa, patuloy na naglilingkod, patuloy na ginagamit niya yung kanyang authority sa tao. He was teaching, preaching, and healing people. Ito po yung tatlong ito, yung main aspect ng kanyang ministry. Okay? Yung 3 main aspect ng kanyang ministry na ginagawa is teaching, preaching, and healing. Okay? In other words, ang salita nga, yung teaching shows Jesus, ito ay pagpapakita ng concern ng ating Panginoong Jesucristo about our understanding. Okay? He shows concern for understanding. And for preaching, shows his concern about commitment. Okay? And sa healing naman po, shows his concern for wholeness. So yun po yung ibig sabihin ng teaching, preaching, and healing. And dito makikita natin, his miracles of healing authenticated his teaching and preaching, proving that he truly was from God. Nagpapakita ito, nagpapatunay na ito na siya ngay mula talaga sa Diyos. Okay? Siya ay galing sa Diyos at mula sa Diyos.
And dito po sa ating teksto na ginamit, Matthew 8:16-17, that evening, nung gabi po nga, yun, na matapos po niyang pagalingin yung mother-in-law. Okay? Nandyan po siya, at that time, nangyari po yan, nandun po siya sa bahay ni Peter. Dahil po, pinuntahan po niya yung mother-in-law ni Peter na mayroong karamdaman, mayroong sakit. At matapos po niya itong pagalingin, marami pong nagdatingan ng mga tao na mga demon-possessed people. Dinala sa kanya. So in other words, as itong mga dumating nito na may mga tao na may mga iba't ibang klase ng karamdaman, including yung na-possess ng demon, ay pinagaling niya lahat. Okay? He cast out all the spirit with a simple command. Pansinin po ninyo. Okay? Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo dito. He cast out all the spirit with a simple command. He drove out the spirit with a word and healed all the sick. Okay? Pamagitan lamang ng kanyang salita ay gumaling yung lahat ng may mga karamdaman. Gumaling o nawala yung lahat ng mga na-possess ng evil spirit. Okay? Ano po yung pinakita rito? Gumaling ang tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Through His word, through His command. And sa pangyayari pong ito, naganap po yung, nangyari po, nagkaroon ng fulfillment yung salita ng Diyos doon kay Prophet Isaiah, doon sa Isaiah chapter 53 verse 4. Na sinasabi po doon, He took up our infirmities and carried our diseases. Okay? Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Ito pong prophecy na ito ni Isaiah. Okay? Ito po ay nagkaroon ng kaganapan during the time na nandun po siya sa bahay ni Peter. Nagkaroon po ng fulfillment. Itong prophecy ang ito na kinuha niya lahat ng infirmities, lahat ng worries. He carried our diseases. He took our infirmities. Otherwise, ipinapakita po dito yung kingly nature ng ating Panginoong Jesucristo. Through a single touch ay gumagaling ang mga may sakit. And through a single word ay nawawala, nakakalaya ang mga tao sa kanilang karamdaman. Okay? Evil spirit fled His presence. Patunay po yan, He has authority over all evil powers and all earthly disease. Okay? Yun po yung nakikita po natin dito. Yung kaganapan po na nangyari po dito sa bahay po ni Peter, okay? Pinapakita po dyan yung authority ng ating Panginoon over all evil powers and all earthly disease. Lahat ng klase ng sakit, lahat ng klase ng karamdaman ay ipinakita po dyan na kaya niyang tanggalin, alisin at pagalingin. Sickness, tandaan po natin, sickness and evil at consequences. Okay? Yung evil saka yung karamdaman, consequences po yan ng paninirahan po natin dito sa mundo. Why? Because this world is itong mundo na ating tinatahanan is a fallen world. Okay? It's a fallen world. And we are living in a fallen world. Okay? Kaya po mayroong mga evil na nangyayari. Kaya po may mga sakit na naranasan ng tao. Because we are living in a fallen world. At namamayani ang kasamaan. Okay? So, consequence po lahat ng nararanasan ng mga tao.
Because ang tao po ay nakatira doon sa mundo na kung saan ay fallen na. Okay? But our hope, okay? Our hope is in the future. Tayo pong mga mananampalataya, our hope is in the future. Dahil pag tinanggal na ni Lord lahat ng ating mga infirmities, lahat ng ating mga sicknesses, lahat ng kamatayan, okay? Pag naranasan na po yung healing, natanggap na ng mga tao yung healing mula sa ating Panginoon. Okay? Balang araw, sabi dito is we will experience yung we will experience or we will taste what the whole world will see or ano ba yung mararanasan natin, yung hindi po na natin nararanasan dito sa mundong ito, sa fallen world na to, ay mararanasan natin doon sa kingdom ng ating Panginoon in the future. Yun po yung ating hope. Okay? Our hope is nandun po doon sa kingdom ng ating Panginoon. At yan po ay magaganap sa future. At tayong lahat ay mararanasan natin ito habang tayo po ay nagpapatuloy na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ating hope na inaasahan ay mangyayari, magaganap sa atin in the future doon po sa kingdom ng ating Panginoon. Remember, tayo po ay mga alien lang po dito sa lupa. Okay? Dahil ito hindi po ditong lupa natin tinitirahan, sabi ko nga po kanina, it's a fallen world. Okay? At hindi po ito yung mundo natin. Ang mundo po natin ay nandun sa future. Andun po, doon sa kingdom ni God. At mangyayari po yan habang tayo po ay nagpapatuloy doon sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, number 3 po. Number 4 na po tayo. Okay? Ito po yung pangalawa sa uli. The paralyzed man. Makikita naman po natin yan dyan sa Matthew chapter 9 verses 1 hanggang 8. Kanina po nakita natin doon sa Matthew chapter 7 that Jesus was a healing spree. He was healed many people, demonstrating that He has unusual supernatural power. Okay? Diyan po sa chapter 8. Pinakita po dito ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang supernatural power over everything in this world. At dito po sa chapter 9, makikita naman po natin that si Jesus po, hindi lang po siya nagpapagaling o nagpapalayas ng mga demonyo. We are going to learn that Jesus also has the power and authority to forgive sins. Okay? Pinakita po dito sa chapter 9, sa pang-apat po natin na punto, pinakita dito ng ating Panginoong Jesucristo na hindi lang po siya nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo. At even pinakita po dito na siya ay nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Okay? Jesus Christ has authority and power to heal and forgive sins. Okay? Now, dito po, sa puntong ito ng paralyzed man, kakaiba po yung kanyang ipinakita na pagpapagaling. Okay? Kakaiba yung kanyang ginawa para pagalingin itong paralytikong tao na to. Ito po ay meron salig ng pananalig o pananampalataya. In other words, this is a demonstration of great faith. A demonstration of great faith sa ating Panginoong Jesucristo. Notice po, ito po mga tao, okay? Diyan po sa ating teksto, okay? Hindi ko na po babasahin para mabilis po tayo. Notice po dyan, tingnan nyo na lang po, pansinin nyo na lang po dito dyan sa ating teksto. Okay? Lumapit kay Jesus Christ yung mga kaibigan ng paralyzed man ito. Dala-dala nila yung yung paralyzed na kanilang kaibigan. Okay? So maybe pasan-pasan nila or hindi naman uso wala naman sasakyan nun eh. Di ba? Wala naman mga sasakyan, kundi uso doon yung lakad lang. In other words, ito ay, since ito ay paralitiko, hindi makakalakad, pinapasan nila o pasan-pasan nila. Maybe sinakay nila doon sa duyan siguro na pasan-pasan nila. So, hindi po natin alam kung ano yung pamamaraan na kanilang ginawa para dalhin ang kanilang kaibigan na
paralyzed sa ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala sila, okay? Again, sabi ko nga, this is an act of faith. Yun pa lang yung kanilang action, yung kanilang ginawa, it's an act of faith. Dahil naniniwala sila na kayang pagalingin ni Jesus Christ yung kanilang kaibigan na paralitiko. At yung kanilang ginawa na yon ay sapat na yun upang makita, mapansin, mapunan ng ating Panginoong Jesucristo na they have a great faith. Sabi ko nga po kanina, doon pa lamang sa kanilang aksyon na ginawa, na pinastan nila, hindi ko alam kung saan sila galing or kung ilang oras silang naglakbay, pasan-pasan nila yung kanilang kaibigan na paralyzed para dalhin sa ating Panginoong Hesus. At nakita natin dito ay naging sapat na yun para makita ng ating Panginoong Jesucristo yung kanilang pananampalataya. They have a great faith. The simple act of bringing their friend to Jesus showed that this act involved faith in Jesus Christ. At dahil dito, sabi ng Panginoon sa paralyzed man, okay, verse 2, sabi niya dyan. Ano po sabi ng verse 2? Part B, take heart, my son. Your sins are forgiven. Okay? Take heart, my son. Your sins are forgiven. Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Tinatanong ko yung aking sarili. Habang pinag-aaralan ko ito, habang binabasa ko ito, tinatanong ko yung aking sarili. Ano kaya yung reaction ng mga taong nagdala doon sa kanilang kaibigan kay Jesus Christ? Or ano kaya yung reaction ng paralitikong tao? Ano kaya yung kanilang saloobin sa sagot ng Panginoon? Take heart, son, your sins are forgiven. Hindi kaya sila nagtanong? Hindi kaya sila nagreklamo? Hindi kaya sila nagmurmur? Na, Lord, hindi naman ito yung aming purpose. Lord, we did not brought this man to have sins forgiven. Hindi kami dito napunta para patawarin mo siya sa kanyang mga kasalanan. Or pwede rin sabihin ng paralyzed na, yung paralitiko na, Panginoon, hindi ang kasalanan ko ang problema ko. Hindi ko problema yung kasalanan ko. Ang problema ko, ang ipinunta ko rito, itong aking katawan. Na-paralyze ako. Okay? Binagbubulay-bulayan ko itong talatang ito. Bakit gano'n? Di ba? Bakit gano'n na? Minsan may mga pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo ay taliwas doon sa gusto natin mangyari. Iba yung sagot niya, iba yung binibigay niya doon sa gusto natin mangyari. Gaya po ng nakikita natin dito sa kwento, di ba? Ang ipinunta nila yung kagalingan ng kanyang physical na katawan, not for the forgiveness of sin. Pero sa totoo lang po, makikita natin, the biggest problem ng tao ay hindi po sakit. Okay? Pinapakita po dito na the biggest problem ng mga tao ay hindi po yung karamdaman. Hindi po yung sakit. But yung sin, yung kasalanan, is the biggest problem. And forgiveness of sin is more bigger deal than physical healing. Yan po yung tinutukoy dito, yun po yung pinapakita dito. Okay? Forgiveness of sin is more bigger deal than the physical healing. Forgiveness of sin is a greater work and only God can forgive sins. Kaya nga po, yun ang dinil ng Panginoon dito po sa paralisadong tao. Dinil niya yung kanyang kasalanan, hindi yung kanyang physical body. Okay? And mamaya po makikita natin why yung sin ang binigyan ng pansin ng ating Panginoon. Okay? Because yun ang pamamaraan niya ng pagpapagaling sa tao. Okay? Ipinapakita ng Panginoon yung kanyang ibang klase ng pamamaraan ng pagpapagaling sa tao sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Okay? Yung pamamaraan niya sa pagtugon sa problema ay dinil niya yung pinaka-root, yung pinaka-ugat. Yung pinaka-root, yung pinaka-ugat ng sakit
ayun ang binigyan ng pansin ng ating Panginoon, yung kasalanan. Okay? Minsan hindi natin napapansin na ang cause ng ating problema, ang cause ng ating sakit ay dahil dun sa kasalanan. Kaya yun ang pinaka-root, pinaka-ugat. Kaya yun ang dinil ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa kwentong ito. And again, sabi ko nga po kanina, often He doesn't answer our question, our problem, but He does something amazing. Iba yung kanyang pamamaraan, iba yung kanyang ginagawa. Gaya po ng nakikita natin dito. Na ginawa niya po dito sa paralyzed man. Pansinin po ninyo, after na mapatawad ni Jesus Christ ang kanyang kasalanan, yung kasalanan ng paralyzed man, ang sabi ni Jesus Christ sa kanya sa verse 6, tingnan niyo po yung verse 6. After na malinis siya doon sa kanyang mga kasalanan, after na siya mapatawad, and verse 6 says, sabi niya dito, rise, pick up your bed and go home. Tumayo ka. Okay? Tumayo ka. Bitbitin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Get up, take your stretcher and go home. And verse 7 says, got up and went home. Okay? Dahil doon, again, mga kapatid, in this passage, we clearly see that Jesus has the authority to heal and to forgive our sins. And the root cause of sin and the root cause of problem, the root cause of disease is sin. Kaya yun ang unang dinil ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan mapatawad muna tayo sa ating mga kasalanan. Patanggal muna tayo sa ating mga pagkakasala. Nang sa ganon, tayo ay mapagaling sa ating mga karamdaman. And lastly, dito na po tayo magtatapos. Okay? Dito po sa Matthew chapter 9, 18 and 26, this is about the bleeding woman and the dead girl. Okay? Mayroong isang bleeding woman at mayroong isang bata na namatay. Okay? Tingnan natin. Sa passage na to, makikita po natin, Jesus Christ dealings with the life and death issues. Okay? Ulitin ko, in this passage, Jesus Christ deal with life and death issues. Okay? Sa buhay po ng woman at dito pong little girl na namatay. The miracle in both cases shows that Jesus has the authority to restore life and authority over death. Okay? Sa unang kaso po, ito mo babaeng bleeding, dinudugo for about 12 years. She has been one of the untouchables. Okay? And had not been able to live a normal life. Grabe yung kanyang karanasan, grabe yung kanyang buhay. Sa loob ng 12 taon, siya po ay untouchable. Bawal siyang ipuin. Bawal siyang madikit sa tao. Kasi pag ginawa niya yun, pag dumikit siya sa tao, o pag humipo siya sa tao, siya ay babatuin hanggang sa siya ay mamamatay. Sabi ko nga kanina, untouchable siya for 12 years. Okay? And siya po ay not been able to live a normal life. Hindi po normal yung kanyang pamumuhay. Tayo nga lang dito, di ba? Ngayon na, yung sitwasyon natin ngayon na meron tayong COVID-19 pandemic, abnormal yung ating pamumuhay, nagre-reklamo na tayo. Pero itong babae na to, 12 years, tayo po nasa pantatlong taon pa lang po tayo na ganito yung sitwasyon natin. But ito pong babae na to, for 12 years, okay, ay hindi po siya nakakapamuhay ng normal na buhay. But dito po sa kwentong ito makikita natin, Jesus Christ changed her life. At siya po ay ni-restore ng ating Panginoong Jesucristo para magkaroon siya ng normal na buhay.
Mga kapatid, sometimes we are tempted to give up. Okay? May mga pagkakataon na sumusuko tayo, nag-give up na tayo. Especially kung nakikita natin, parang walang nangyayari doon sa gusto natin mangyari. Parang walang nangyayari doon sa ating inihiling. And we are tempted to give up. Okay? Pero ito pong bleeding woman nito, 12 years po, hindi po siya nag-give up. Okay? Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Minsan may mga tao na nagsasawa na sa buhay. Okay? Nagagalit na sa buhay at minsan ginagawa, winawakasan na nila yung buhay nila. Okay? Nagsusuicide na. Nagpapakamatay na. Dahil nga hindi na nila makayanan yung nangyayari sa buhay nila. At di na nagugustuhan yung nangyayari. But this bleeding woman for 12 years, hindi po siya nawalan ng pag-asa. He did not give up. Okay? Patuloy po siyang umasa na one day, siya ay pagagalingin ng ating Panginoong Kristo. One day, matatanggap niya yung kanyang hinihiling na kagalingan o ano man yan. One day, magbabago yung kanyang buhay. Magiging normal yung kanyang buhay. He never give up. Okay? Tandaan po natin, sabi ko nga po kanina, Jesus can change what seems unchangeable. Okay? Pwedeng baguhin ni Jesus Christ. Pwedeng baguhin ni Jesus Christ yung buhay natin. Yung buhay ng tao. Okay? Pwede nga pasayahin ng ating, kayang-kayang pasayahin ng ating Panginoong Kristo yung buhay natin. Kayang ibigay ni Lord yung inihiling natin, yung inaasa natin. Huwag lang tayo mag-give up. Okay? Jesus can change what seems unchangeable and can give new purpose. He can give new hope. Kaya nga, ano man po yung ating sitwasyon. Okay? Huwag na huwag po tayong sumuko. Huwag na huwag po tayong mag-give up. Dahil sa tamang oras, tamang panahon, si Jesus Christ gagawa ng himala sa buhay natin. Gaya ng ginawang himala niya dito sa buhay ng bleeding woman. Okay? Don't give up. Ituloy lang po natin. Yung dream natin, yung plans natin, yung gusto natin mangyari, don't give up. Huwag tayong sumuko, huwag tayong bumitiw. Kung may mga sakit man tayo, may mga karamdaman man tayo, may mga pinagdadaanan man tayo, huwag po tayo sumuko. Kung may mga kulang man tayo, okay? Kung may mga wala man sa atin, don't give up. Huwag tayong sumuko. Because, okay? Ilang taon na ba tayo nag-iintay sa gusto natin mangyari? Ilang taon na ba natin hinihinga? Ilang taon na ba natin pinagpe-pray? Ha? Itong bleeding woman, 12 years. 12 years po siya naghintay. Si Abraham po, ilang taon yung kanyang inantay para magkaroon siya ng Isaac, ng anak. Si Moses po, ilang taon ang kanyang ginugol? 40 years. Okay? Mga kapatid, don't give up. Okay? Huwag po tayo sumuko. Huwag tayo mag-give up. Ano man yung ating sitwasyon, ano man yung ating inihiling, ang hindi pa nangyayari, don't give up. Because si Lord, at tamang oras sa tamang panahon, ito ay kanyang ibibigay sa atin, gaya po ng ginawa niya po dito sa bleeding woman. At the end of 11 years, dumating po yung kanyang inaasam-asam. Siya po ay ni-restore ng ating Panginoon. Yung buhay niya na abnormal ay naging normal. Okay, pangalawa, dito po sa kaso naman ng batang namatay, pansinin po ninyo itong verse 18. Okay? Sabi po dito, while he was saying these things to them, behold, a ruler come in and knelt before him, saying, my daughter has died. Pansinin po ninyo yung salita ng pansinin po ninyo nitong lumapit kay Jesus Christ. Okay? Pansinin po ninyo yung ginawa ng tatay na to. Yung kanyang sinabi, sabi to, my daughter has just died. Ano ibig sabihin po nun? Patay na yung anak niya nung siya ay lumapit kay Jesus Christ.
Okay? Lumapit siya, meaning, sabihin ay inantay muna niyang mamatay yung kanyang anak bago siya lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Parang sinasabi nito na nung may sakit pa yung kanyang anak, hindi siya lumalapit kay Jesus Christ. Okay? So, pero nung siya po ay namatay na yung bata, saka siya lumapit kay Jesus Christ. Ito pong synagogue ruler na to, na tatay ng bata na namatay, okay? He didn't come to Jesus Christ until his daughter was dead. Ibig sabihin, kung ganun po ang sitwasyon, kahit na napakagaling mong doktor, kahit na specialist na kang doktor, sa ganung klase ng sitwasyon ay wala ka ng kakayahan pagalingin pa yung tao, yung ganung klase ng kaso. Patay na eh. Okay? Kaya nga, wala nang magagawa. Imposible na. Patay na. But, mga kapatid, okay? Dito po sa kwentong ito, makikita natin, para sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po applicable sa Kanya yung salitang, it was too late. Okay? Hindi po applicable sa Panginoon yung huli na, wala na. Tapos na. Sa Panginoon, hindi pa huli. Sa Panginoon, hindi pa tapos. Pansinin po nito yung verse 19. Tingnan po natin yung verse 19. Okay? And Jesus rose and followed him with his disciples. Okay? In other words, in spite of the fact na sinabi po nung synagogue ruler nato na patay na yung kanyang anak, hindi sinabi Jesus, patay na pala eh, bakit ka pa lumalapit sa akin? Patay na pala eh, ano po ang magagawa ko dyan? Instead, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay tumayo, naganda, at sige, punta tayo. Tingnan natin. Okay? Ganun po yung nangyari. Ganun po yung pinapakita dito. Instead na diniscourage po niya yung synagogue ruler, patay na, wala na tayong magagawa dyan. Okay? Di ba minsan ganun yung ating reaction? Ganun ang reaction ng tao. Tapos na wala na. Ano magagawa natin dyan? But for Jesus Christ, hindi pa tapos ang lahat. For Jesus Christ, it was not too late. Hindi pa huli ang lahat. He got up and went with him. Kahit na sinabi ng tatay, patay na. Jesus make a difference when it seems too difficult. Okay? Wala pong imposible sa ating Panginoon. Because He does something amazing. Okay? Pwede siyang gumawa ng himala. Wala pong imposible sa Kanya. Okay? Wala pong huli na para sa Kanya. Hindi po applicable sa Kanya. Sabi po dito, makita natin, He simply went out to the girl and raised her. Okay? Tumayo lang siya. Sige, napunta natin. At pinuntahan niya yung bata at ibinangon niya yung bata. Okay? Mga kapatid, dito sa kwentong ito makikita po natin. In our lives, sabi ko nga po kanina, Christ can make a difference when it seems too late for anyone else for help. Dahil walang imposible sa Kanya. He can bring healing to broken relationships. He can release people from addicting habits, forgiveness and healing to emotional scars. At marami pa siyang pwedeng gawin sa buhay ng isang tao, sa lahat ng tao. Kaya nga mga kapatid, if our situation is like that, pwede ba natin dan yung last slide din? Yung last slide? Tingnan po natin mga kapatid. Dito na po tayo magwawakas. If
the situation seems hopeless. Remember, doon po sa unang lesson, humbly acknowledge and recognize that we are at the mercy of Jesus, that our hope rests in Him. Sa pangalawang punto po, sabi po doon, understands God's flow of authority and submit to it. Para po ma-enjoy natin yung blessing, yung healing, yung pagpapala mula sa ating Panginoon. Pangatlo pong puntos, that He has authority over all evil powers and all earthly diseases. Walang imposible po sa Panginoon. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Number 4 points, Jesus has the authority to heal and forgive our sins. And number 5, Jesus can sense what seems unchangeable. He can give us new purpose and new hope. Kaya po nang ginawa niya doon sa bleeding woman. And lastly, He can make a difference when it seems too late for anyone else to help. He can do the impossible. Sana po mga kapatid, tayo po ay na-bless. Tayo po ay napagpala ng salita ng Diyos sa umagang ito. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you very much for showing us kung anong klaseng Diyos ka. Kung anong klaseng Panginoon ka. Napaka-bless namin, Panginoon. Napaka-mapalad namin na ito ka pala, ganito ka pala. Kaya naman, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri, patuloy na nagpapasalamat for having you as our Lord, our Savior, our God, our Messiah. Salamat po, dakilang Diyos, na sa inyo ay mayroong kaganapan ang lahat. Sa inyo may katagumpayan ang lahat. Sa inyo may kagalingan, mayroong restoration, mayroong bagong buhay. Muli, Ama, amin pong ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Lahat ng ito, Panginoon, lahat ng nakita namin dito, lahat ng ito ay naranasan namin. Napatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Ang pinaka-root cause, Panginoon, ng lahat ng problema ng mundong ito. Lahat ng problema ng mga tao ay tinanggal mo, Panginoon. Inalis mo upang maranasan namin, Panginoon, ang buhay na kaaya-aya at buhay na kasiyasya. Kaya, Panginoon, muli, ang aming papuri, ang aming pasasalamat because kasama kami doon sa mga pinalaya mo sa kasalanan. And because of that, susunod na, Panginoon, yung healing, yung pagpapagaling mo sa amin. Susunod na yung pag-aalis mo, pagtatanggal mo sa lahat ng mga karamdaman namin sa physical. Thank you, Father God. And we are claiming that, Father God. Kine-claim na namin, Panginoon, na inyong nang isusunod. Patapos mo kami pagalingin sa aming mga kasalanan, inyo nang isusunod yung aming mga karamdaman. And we are claiming that promise to God na mangyayari at magaganap sa buhay ng bawat isa sa amin na nandirito ngayon. Even to all our loved ones, Lord, kine-claim na namin yung kagalingan. Salamat po, dakilang Diyos. Be glorified, be exalted today. And to you all the glory. And muli, salamat sa inyong salita sa amin today. Salamat sa inyong pagpapala sa amin today. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.